Dahil sa hindi inaasahang sagot ng isang antingero nilang kasama, sumimangot ito at biglang tumalikod habang may binubulong-pulong. "Lito, ba't mo naman sinabi yon? Yun tuloy, parang nagalit sa'yo." Sabi naman nila Tonyo kay Lito. Pasensya na mga kasama. Pero bakit naman nagalit yung matanda sa sinabi ko? Hindi kaya kaanib nila yung dalawa? Wika pa nito. Oo mga kasama, may punto rin naman si Lito. Bakit nga ba? Kung di niya yun kaano-ano, di sana yun ganun magalit. Dahil sa mga nangyari, pansamantalang naputol ang panonood nila sa laban. Makalipas ang mga minuto, nilapitan nila ang namumuno sa sabungan at napagpasyahan na ng kanilang grupo ang magpalista doon upang makasali na sa labanan. Magamat hindi nila alam ang magiging kalaban nila, nararamdaman nitong sinuli na isa din na mabagsik na mananabong ang makakaharap niya. Makalipas pa ang mga minuto, habang inaantay nila ang magiging sultada nila, pasimple naman silang tumagay ng tuba sa may gilid. Ngunit habang nag-iinom sila, bigla nilang nasipat ang matandang nakasagutan ng isa nilang kasama kanina, na may dala-dalang 2 bayong. At bukod pa dito, may kasama itong isang matanda din. Pamilyar sa kanila ang matandang yon, dahil ang matandang nakasama nito ay yung nakalaban kanina sa lalaking nakabarong. Nauli, sa tingin mo, lalaban yung matandang binibilhan natin ng tuba kanina? Panigurado, panabong yung laman nun. Tanong sa kanya ni Danilo. Malaking posibilidad na lalaban ngayon. Makikita na lang natin mamaya. Sagot naman nitong sinuli. Kung ganon, nakausap niyo pala yung matanda kanina. Sabat naman ni Carding. Oo nga daw. Lagot ka ngayon. Patawa-tawa ni Carding habang pabirong nagsalita kay Lito. 1 oras ang makalipas. Halos tanging panonood na lamang ang kanilang ginawa dahil wala silang pamusta. Ang meron lang sinuli noon, kahit papano, hindi siya nawala ng kunting salapi para ipusta doon sa kanyang mga pambato. Sa pagdating ng laban nitong sinuli, lahat sila kinabahan nang masipat nilang nasa gitna na ng sabungan ang 2 matanda na yung nakasagutan nila kanina. Hindi lubos akalain nila Noli na kasama ng matanda ang isa pang matanda na namamayagpag sa sabungan kanina pa. Noli, pasok na kayo. Dito lang kaming 5. Bale, kayo ni Carding at Mang Tonyo lang ang papasok. Kayong 4 na lang ni Danilo. Ingat kayo Baka paliparan kayo ng barang dyan sa loob. Wika ni Lito. Huwag kang maglala, Lito. Alam namin yan. Matapos nun, pumasok na nga si Noli sa sabungan. At di pa man sila tuluyang makapasok, inabisuhan na nitong sinuli ang 2 na kahit anong mangyari, huwag nilang itapak sa lupa ang tandang na hindi pa ang huling bitaw nito. Paglakad nila sa gitna ng bahagi, ramdam na ramdam nila ang kakaibang presensya ng 2 matanda. Normal lang ito kung iyong titigan, pero bakas sa mga katawan nito
ang mga karga at agimat. Paglapag ng kalaban nila sa tandang nito sa lupa, alam na nilang walang gaanong papanig sa kanila dahil kilalang batikan ang mga kalaban nila sa lugar na yon. Pero kahit ganun pa man, inantay pa rin nilang maging kalahati ang lamang sa kalaban sa kanilang pusta. Pero nagkakamali sila dahil halos lumagpas sa triple sa kanilang pusta ang pusta ng kalaban. Pero nanatiling desidido ang mga tao sa panigan nito at pumanig yun sa kalaban. Malinaw sa inyo mga kababayan kung sino ang makasungkit sa 2 panalo ay siyang mag-uuwi ng 2 kabang bigas. Noli, bakit ayaw mong itapak sa lupa ang mga panabong natin? Bulong ni Karding sa kanya. Nang marinig ito ni Danilo, sinabi nitong sundin niya na lang ang sinabi ni Noli dahil ganon talaga ito sa sabungan. Dahil dito, nakaramdam ng pagkahiwaga sa kanya ang mga kasama niya. Sa paglipas ng ilang minuto, nakahanda na ngang bitawan ang mga tandang na may taray na. Paghudyat ng simtensyador, agaran din naman nilang inilapag ang mga tandang. Nagpakiramdaman muna ang 2 panabong habang sinisipat-sipat ang bawat isa. Dahil sa salamangkang panlinlang ang meron ang kalaban, inunahan na ito ni Noli. Pagbanggit niya ng mga usal sa mahikang kayang kumontrol ng katawan ng hayop, kaagad lumusob yung kay Noli doon sa kalaban na hindi napapansin ng matanda. Huli na nang makita ng kalabang matanda nang tinamaan sa humahaguros na palo ng tandang ni Noli. Alam ng mga kasama nila Nuling, tinamaan ng solidong atake ang kalaban dahil halos napaluhod ito sa lupa para salagin ang mga atake. Ngunit imbis manghina ang kalaban, tila ba ibinalik lang nito ang atake kay Noli. Kung ano ang ginawa sa pambato nito. Sa pagganti ng kalaban, kitang-kita ni Noli ang pagtagos ng tarik sa kalaban doon sa kanyang pambato. Nanlaki ang mga mata ni Noli dahil nagawang butasin ng kalaban ang ikinarga niyang pampakunat at kabal sa katawan. Wala na. Isang atake pa sa kalaban, tuluyan ng matatalo yung kanyang pambato. Dahil wala na itong pananggap. Dahil sa kontrolado pa niya ang mahika, kaagad niya itong kinalas sa katawan ng tandang upang tawagin na ang mga anino nang siyang naging kasangga niya sa tuwing nababasag ng kalaban ang mga karga niya. Sa patuloy ng pag-atake ng manok sa kalaban, tila ba ikinagalak yun ng matanda sa pag-aakalang madali lang niyang magapi ang kakayahan ni Noli. Di hamak na mas bata si Noli sa kalaban niya, kaya iniisip nito na bagito pa siya pagdating sa mga gamit spiritual. Nang pumapaloob na ang mga anino sa katawan ng tandang, doon na nagiba ang ihip ng hangin. Biglang kumalma ang kalaban sa kabila ng animoy nagwawala na ito kanina pa. Ang ipinagtataka pa ng mga tao, kahit nakita na nito ang pag-atake ng pambato ni Noli, tila ba hindi ito gumagawa ng aksyon para sanggain ito. Dahil sa walang kinikilalang baluti at kabal ang mga gabay ni Noli, walang 5 segundo,
nang tuluyan na nitong pabagsakin ang panabong ng dalawang matanda. Tila ba ang napanood ng mga tao noon? Purong walang kwenta ang nagkabit sa mga tare dahil sa tagal nagsandamatayan ang dalawang naglalaban. Pambihira ka, Nule! Pinatagal mo pa. Doon rin naman ang punta. Wika naman ni Lito sa labas habang kumakaway-kaway kasama ang 5 pa nitong mga kasama. Nang hindi na tumuka pa ang kalaban, tuluyan na ngang nanalo ang pangkat ni Nule. Pagtingin nila sa labas kung saan sila Lito, nakita nilang naroon sila Manong Duming habang nakatingin din sa kanila. Long, pasuyo naman oh. Pakisabi kila Lito na naipasok na ang pangalawang laban natin. Mag-aantay kami dito sa loob. Ilabas niyo yung bihag natin at saka yung manok. Wika ni Nuli sa kasama niya. At dali-dali din namang kumilos ang mga kasama nito. Oo, Nuli. Kinagagala ko ang pagkapanalo mo. Minsan lang kasi tayong madapo sa ganito eh. Puro ba naman aswang ang inatupag natin? Wika ni Danilo. Paglabas ng inilaban nila, kaagad itong sinisipat-sipat ng mga kasama nila kung nagtatamo ba ito ng sugat. Pero nagsinyas ang mga ito na hindi yun nagtatamo ng galos lamang. Grabe! Biruin mo yun, oh. Sa bahaba ng laban, walang sugat yung binitawan natin. Bulong pa ni Carding. Ngumiti lang naman dito si Nuli dahil ayaw pa niyang magbigay opinyon ukol dito. Lalo na't nasa malapit lang nila yung katunggan nila. Pagpasok ng pangalawa niyang tandang sa ruweda, kaagad din namang inilabas ng kalaban ang panghuli nilang tandang. Nagtataka pa noon sila Nuli dahil sa dami-daming pwede nilang makatapat, yung dalawa pa. Ang hawak nila Nuli noong pambato ay ang tinatawag sa Bacolod noon na lawa ng tinga. Kadalasan sa mga ganitong tandang, kulay tubain at bukas ang mga tinga nito. Alam nyo yon? Pakikumin naman dyan oh, kung anong klaseng panabong to. Yung bukas yung tenga. Bagamat may kaliitan yung kilanuli, matangkad yun at magaan. Dahil ang pinapakain lamang nila dito, tira-tirang kanin at mga mais. Dahil nasa biyahe sila, hindi nakakain yun ng maganda. Magamat nagtatala na sila ng unang panalo, nanaig pa rin sa mga mamumusta na doon sa kalaban tataya. Ngunit bago pa man maglaban ang pangalawang sultada, may kakaibang ritual ng ginawa ang kalaban nila noon. Nagbuhos kasi ito ng langis sa lupa at tinakpa ng maitim na tela. Pagtakip nito ng tela, umuusok-usok ang tilang yon na para bang kumukulo ang langis na yon. Nuli, ano yung ginagawa ng matanda? Yan ba'y ritual? Bulong pa ni Carding. Oo, Manoy. Maaring nahulaan nila kung saan galing yung huli kong pinakawalan. Kapag nahulaan nila yon, maaring tatakbo yung pambato natin. Pero, dadaan muna sila sa butas ng karayong bago nila ako magapi. Sagot naman niya dito. Kaya bilib ako sa iyo eh. Marami kang alam. Baka naman turuan mo ko sa mga ganyan. Wika naman ni Tonyo. Saka naman nung marami pa tayong gagawin eh. Sagot naman ni Nole. Mga kaermitanyo, hanggang dito na muna. Dahil limitado yung pag-record ko eh. Sinusumpong ako eh. Kapag nagre-record ako, mahaba na yung
7 minuto. Hihingalin ako tapos sabay sumasakit yung ulo ko tapos nahihilo. Kaya bawat nagpapahinga ako. Pipilitin natin na gumagawa ng video. Ang mahirap lang sa akin dito ang pagre-record o yung pag-voice over nito. Yun lang. Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo ang ating video, baka naman i-like nyo at mag-subscribe. At sana din sa susunod huwag kayong mag-skip ng ads. Dagdag na rin pambili ko ng gamot.